Tumayo ang anak nga. Bago kong asawa sa gitna ng aking sala. Nakapamewang, tumitik ng diretso sa aking nga mata at sinabi, "Hindi kita totoong nanay, kaya tigilan mo na ang pag-arte, na parang may halaga ka rito." Tumahimik ang buong silid. Napako sa kinatatayuan. Ang nga kapatid ko. Muntik nang mabitiwan ng apo ko ang kanyang baso. Ang asawa ko. Ang lalaking nangakong igagalang at mamahalin ako, ay hindi ako ipinagtanggol. Tiningnan niya ako sa harap ng lahat ng mahal ko sa buhay, isang malaking kawalan ng hiya, at sinabi, "Hindi mo siya anak. Huwag mo siyang pagsabihan." Naramdaman ko ang matinding panlalamig sa aking dibdib. Ngumiti ako, ngunit hindi dahil masaya ako. Isa itong ngitingin isang babaeng nawasak ang puso. At nen isang babaeng alam na may mga taong malapit nang makatanggap ng napakamahal na leksyon. Pagsapit ang bukang liwewe ng sumunod na araw. Ang pera niya para sa kolehiyo. Ang kanyang kotse, at lahat ang karangyang tinatamasa niya ay naglaho na. Ngunit ito ang hindi nila alam. Masyado na akong matagal na nanahimik dahil sa pakikisama. At ang gabing iyon ang huling pagkakataon na may sinuman sa bahay na ayon ang makakamaling isipin na ang aking kabaitan ay isang kahinaan. Ako si Rosalinda Perez. 66 na taong gulang ako nang mangyari iyon. At ginugol ko ang halos buong buhay ko sa paniniwalang ang kapayapaan ng pamilya ay katumbas ng anumang sakripisyo. Nagkamali ako. May mga sakripisyong masyadong mahal. May mga pananahimik na may mabigat na kapalit. At minsan ang mismong sandaling sumisira sa isang pamilya ay ang sandaling nagliligtas sa isang tao sa loob nito. Ang hapong iyon ay nagsimula bilang isang masayang pagdiriwang. Iyon ang unang malaking salu-salonge, pamilya, na inorganisa ko simula nang magpakasal kami ni Danilo Bautista, 8 buwan na ang nakararaan. 69 na taong gulang si Danilo. Edukado sa pampublikong paaralan, tahimik kasama ng iba, at napakagaling magpanggap na maalalahanin. Kung nakilala mo siya sa simbahan o sa palengke, isipin mong isa siyang mabuting tao. Sasabihin mo sigurong ang suwerte ko dahil nakahanap muli akong ng pag-ibig matapos kong mawalan ng asawa. Ang una kong asawa, si Machario, ay namatay dahil sa biglang stroke 6 na taon na ang nakalilipas. Sa loob ilang panahon, naniwala rin ako roon. Matapos mamatay ni Machario, naging napakatahimik ang bahay ko. Tila napakahaba ang maga-umaga, at mas lalo na ang mahapon. Nagluluto pa rin akong ng labis na pagkain, at napapalingon pa rin ako tuwing may naririnig akong kotseng pumaparada sa garahe, na parang umaasang uuwi siya galing trabaho. Sinabi sa akin ng anak kong si Raquel na kailangan kong makakasama. Sinabi naman ng anak kong si Baste na kailangan ko muling makarinig ng tawanan sa loob ng bahay. Pati ang maapo ko, mga matatamis na bata na may malalaking mata at maingay na puso, ay palaging nagsasabi, "Lola, hindi ka dapat mag-isa habang buhay." Kaya nang dumating si Danilo sa buhay ko, hinayaan ko ang sarili kong umasa. Balo rin siya. Alam niya ang pakiramdam ngang mawalan. Alam niya kung gaano kabakante ang pakiramdam ngang isang walang lamang silya. Sinabi niya ang lahat ng tamang salita. Nagdadala siya nga mabulaklak na hindi naman masyadong magarbo. Tumatawag siya kapag sinabi niyang tatawag siya. Nakikinig siya ng walang pakaasiwa kapag nakukuwento ako tungkol kay Machario. Minsan pa nga siyang umiyak habang kinukuwento niya ang tungkol sa kanyang namatay na asawa, si Susana. Dahil doon, nakmuha siyang bukas at totu. At naroon din ang kanyang anak na si Emilia. 21 taong gulang si Emilia nang makilala ko siya. May kapansin-pansin siyang buhok, mamahaling sapatos, at isang ngiting hindi kailanman umaabot sa kanyang nga mata. Nang una kaming makita, niyakap niya ako ng bahagya, umatras, at sinabi, "Deserve ni Papa na maging masaya, kaya susubukan ko." Susubukan ko. Tumatak ang salitang iyon sa isip ko. Hindi niya sinabing, "Masaya ako para sa inyo." Hindi niya sinabing, "Welcome sa pamilya." Sinabi niya, "Susubukan ko." Gayunpaman, sinabi ko sa sarili ko na hindi ko siya dapat husgahan agad. Nawalan siya ng ina. Bata pa siya. Kadalasan ay matigas ang mga kabataan kapag nasasaktan sila. Nok polakirin o kung goonok. Alam ko na ang pagdadalam hati ay hindi laging nagmumukhang malambot, kaya naging pasensyosa ako. Masyadong pasensyosa. Nung una, ang kawalan kabaitan ni Emilia ay dumadating sa maliliit na paraan. Titiknan niya ang aking sala at sasabihin, "Ang cute naman ng lugar na to." Sa isang tonong nagpapamukhang luma at kakatwa ang salitang cute, tinatawag niya akong Rosalinda sa halip ng nga Bautista o kahit Tita Rosalinda man lang. Kahit pa noong naging asawa na ako ngang kanyang ama,
Umirap siya kapag nakikiusap akong hubarin niya ang kanyang sapatos sa ibabaw ng karpet na binili namin ng namayapa kong asawa sa aming 25 anniversary trip. Minsan, tinawanan niya ako noong naktago ako ngang tirang pakain sa mga Tupperware at sinabing, may ugaling matanda ka talaga. Pinalampas ko ang karamihan sa mga iyon. Sinabi ko sa sarili ko na mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa karangalan. Pinaalalahanan ko ang aking sarili na ang pagbuang pamilya ay nangangailangan ng panahon. Ngingiti na lang ako sa maliliit na patama umasang titikil din sila. Ngunit matapos lumipat ni Danilo sa bahay ko, nagbago ang mga bagay sa paraang hindi ko inasahan. Alam mo, bahay ko ito. Binili namin ito ni Macario 32 taon na ang nakalipas. Kami mismo ang nagpintura ng kusina. Kami ang nagtanim ng mga rosas sa tabi ng driveway gamit ang aming sariling mga kamay. Minarkahan namin ang taas ng mga bata sa dingding ng pantry hanggang sa lumaki sila para hindi na mapakali. Bawat sulok ng bahay na iyon ay may dalang alaala. Bawat silid ay may bahagi ng buhay ko. Nang pakasalan ako ni Danilo, ibinenta niya ang kanyang maliit na apartment at lumipat sa akin. Praktikal iyon. Ang bahay ko ay bayat na at mas malaki. Mas malapit ito sa simbahan ko, sa anak ko, sa paralan ng apo ko, at sa maliit na library kung saan ako nagfo-volunteer ng 2 beses sa isang linggo. Sinabi ni Danilo na pinahahalagahan niya ang pagbibigay ko ng matibay na tahanan sa amin, ngunit unti-unti siyang nagsimulang umasta na parang siya ang nagligtas sa akin nung lumipat siya. Nagsimula siyang magbigay ng mungkahi na sa unay. Parang inosente. Baka raw dapat naming palitan ang lumang dining set. Baka raw dapat kong hayaan si Emilia na gamitin ang guest room ng mas madalas. Baka raw dapat linisin ang garahe para makapagparada si Emilia ng pangalawang kotse rito. Baka raw masyado akong nakaatas sa malumang gamit. Tumatak sa akin ang huli masyadong nakaatat na parang ang mga alaala ay isang masamang bisyo, na parang ang katapatan sa buhay na itinayo ko bago siya ay hindi makatarungan. Tapos, dumating ang issue sa pera. Ayos lang ang buhay ko. Hindi mayaman tulad ng mamayayamang tao sa TV. Ngunit panatak. Maingat si Macario. Ako rin. Nag-ipon kami, nag-invest, at namuhay ng mas mababa sa aming kakayahan. Nakakatanggap din ako ng katamtamang pensyon mula sa trabaho ni Macario at mayroon akong education fund na itinayo ko para sa mga apo ko sa paglipas ng mga taon, alam iyon ni Danilo. Alam din niya na naniniwala ako sa pagtulong sa pamilya dahil sa utang na loob. Noong una, maliliit na bagay lang ang hinihingi niya para kay Emilia. Rosalinda. Ang taas ng car insurance ngayong buwan. Rosalinda, wala siyang trabaho ngayon. Rosalinda, ang mahal ngang libro sa college. Rosalinda, nahihirapan siya. Umuo ako, ng mas maraming beses kaysa sa dapat kong gawin. Nagbayad ako ng payos, tapos matrikula. Tapos tumulong ako sa down payment ng isang second-hand na kotse matapos umiyak si Emilia sa mesa ngang kusina ko sinasabing sinusubukan niyang ayusin ang buhay niya. Ang kotseng iyon ay dapat sanang makatulong sa kanya pagpasok sa eskwelahan at trabaho. Ang perang iyon ay dapat pansamantalang suporta lang. Ngunit ang pansamantala ay may masamang ugali na maging permanente kapag nasanay na ang nga tao na gastusin ang hindi sa kanila. Hindi na katagal. Umasta na si Emilia na parang automatiko ang tulong ko. Hindi siya humihingi ng may pasasalamat. Nagutos siya ng may kaanggasan. Minsan, noong pinaalalahanan ko siya na ang gaskar na ibinigay ko sa kanya ay para lang sa eskwelahan at trabaho, tumawa siya at sinabing, "Relax, Rosalinda. Hindi naman ako walang pera." Minsan pa, dumating siya, binuksan ang refrigerator ko nang walang paalam at itinapon ang isang lalagyan ng sopas na niluto ko dahil daw amoy panis na. Ginawa niya ang lahat ng iyon habang naroon si Danilo at tinatawag siyang masigla. Masigla. Napakagandang salita na ginagamit ng matao kapag ayaw nilang aminin na ang isang tao ay bastos. Napansin ito ng anak kong si Raquel bago ko pa man gustong aminin. Isang hapon, naupo siya sa mesang kusina ko. Pinanut sina Danilo at Emilia na umalis dala ang nga pinamili na hindi ko man lang alam na ako pala ang nagbayad. At sinabi, "Ma, kailangan kong magtanong sa'yo isang bagay at kailangan kong maging totuka." Naalala ko na pinupunasan ko ang makamay ko gamit ang basahan at nakukunwaring hindi ko alam ang susunod na mangyayari. Sinabi niya, "Sinasamantala kanila." Tumawa ako sa paraang ginagawa ng Emma, babay kapag sinusubukan nilang pigilan ang isang masakit na katotohanan na maging totu. "Huwag kang madrama," sabi ko sa kanya. Hindi ngumiti si Raquel. "Hindi ako nagdodrama, mo.
Ako ang anak mo. May pakakaiba yon. Sumakit yon dahil tama siya. Sinabi ko sa kanya na nag-adjust pa si Danilo. Sinabi ko sa kanya na immature pa si Emilia. Sinabi ko sa kanya na komplikado ang mga blended family. Lumapit si Raquel at hininaan ang boses. Ang komplikado ay isang bagay. Ang kawalan ng respeto ay iba. Nakikita rin ito ni Baste. Pati mabata nakikita ito. Kinakausap kanila na parang bahay nila ito at ikaw ang bisita. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha. Hindi dahil mali siya, kundi dahil sinabi niya, nang malakas ang matagal ko nang nilulunok ng palihim para maiwasan ang chismis. Nakiusap akong ibahin na ang usapan. Hindi na niya ipinilit ng araw na iyon. Ngunit bago siya umalis, hinawakan niya ang kamay ko at sinabing, parang awa mo na. Huwag mong hintayin na saktan ka talaga nila bago ka maniwala sa nangyayari. Dapat nakinig ako sa kanya. Pero pagod na akong mawalan. Iyon ang totoo. Walang nagsasabi sa iyo na kapag nawalan ka ng malaking pag-ibig sa dulong ng iyong buhay, mas nagiging madali para sa iyo na huwag pansinin ang nga red flags para lang hindi ka na makaramdam ng pag-isa ulit. Sinasabi mo sa sarili mo na nagiging pasensyosa ka, maunawain, mature, minsan natatakot ka lang. Lumipas ang linggo. Tapos dumating ang family dinner. Inorganisa ko ito dahil umuwi ang kapatid kong si Carolina mula sa probinsya at dinalang ang anak kong si Basta ang kanyang asawa at mga anak. Pumunta rin si Raquel kasama ang teenager niyang anak na si Mateo. Nasapat na ang edad para makapansin ng lahat at sapat na ang pagiging tahimik para walang palakpasin. Nagluto ako ng lekon manok, mashed potato, sitaw, sagot gulaman, at ang mango graham cake na paborito ng mga apo ko. Inilabas ko ang magagandang plato. Naglagay ng maasariwang bulaklak sa mesa. Gusto ko ang isang mainit na gabi. Gusto kong maramdaman ng lahat ang pagiging pamilya. Gusto kong patunay na ang mga lamat na nararamdaman ko ay kaya pang ayusin. Mukhang masaya si Danilo ng araw na iyon. Hinalikan pa niya ako sa pisngi habang nagluluto ako at sinabing, lagi mong alam kung paano gawing buhay ang isang bahay. Sa isang saglit, muntik na akong maniwala na maayos ang lahat. Huli nang dumating si Emilia. Pumasok na nakasuot ng matataas na bota. Hawak ang telepono sa kamay na parang bahagi na ito ng katawan niya. Hinalikan niya si Danilo sa pisngi. Tumango ng bahagya sa akin. At lumingalinga sa paligid na parang sinusuri ang isang hotel na hindi niya pinili. Nagsimula ng maayos ang hapunan. May tawanan. Nakuwento si Carolina tungkol sa kabataan namin. Biniro ni Basta si Mateo sa dami ngang kinuha niyang mashed potato. Tinulungan ako ni Raquel na maglikpit ng nga plato. Nagservang inumin si Danilo at nagpaka-charming. Tapos, nagbago ang usapan. Tinanong ni Carolina, si Emilia kung kumusta na ang kolehiyo nito. Ngumiwi si Emilia at sinabing, honestly, mas magiging okay sana kung alam ng nga tao sa paligid ko ang mga limitasyon nila. Tumahimik ang mesa. Napakurap si Carolina. Anong ibig mong sabihin, iha? Tinuhok ni Emilia ang isang sitaw at sinabing, may mga taong nag-asawa lang tapos biglang akala nila kaya na nilang diktahan ang mga matatanda kung paano mabuhay. Naramdaman ko ang paghihpit ng aking sikmura. Dahan-dahang ibinaba ni Raquel ang kanyang tinidor. Tiningnan ni Danilo si Emilia. Pero wala siyang sinabi. Pinanatili ko ang aking pagiging kalmado at sinabing, Emilia, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo nang may respeto. Tumawa siya. Isang mahina, matalim, at malupit na tawa. Tapos tiningnan niya ang nga anak ko, ang kapatid ko, ang apo ko at sinabing, nakikita niyo, yan mismo ang sinasabi ko. Gustong-gusto niyang magpanggap na siya ang masusunod. May mga sandali na nagbabago ang isang silit ng walang gumagalaw. Iyon ang isa sa masandaling iyon. Naramdaman ko na parang nahigop ang hangin. Naramdaman ko ang puso ko sa lalamunan ko. Sabi ko, bahay ko ito at hindi ko papayagan na kausapin mo ako ng ganyan sa harap ng pamilya ko. Humilik si Emilia sa upuan, humalukip-kip, at sinabi ang mga salitang naririnig ko pa rin hanggang ngayon na parang malakas na pagbagsak ng pinto. Pamilya mo, hindi ko, at hindi kita totoong nanay. Kaya tigilan mo na ang pag-arte na parang may utang na loob ako sayo. Napasinghap si Carolina. Baste, bumulong siya. Diyos ko. Ibinaling ni Mateo ang paningin niya sa kanyang plato. Nanlalaki ang nga mata. Akmang tatayo si Raquel. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsalita na si Danilo. At ang sinabi niya ay mas mahalaga pa kaysa sa pang-iinsulto ni Emilia. Tiningnan niya ako ng diretso. Kalmado.
na parang pinag-uusapan ang lagay ng panahon, at sinabing, Rosalinda, hindi mo siya anak, huwag mo siyang pagsabihan. Ang gawin iyon sa harap ngan, lahat sa sarili kong pamamahay. Hindi ko may paliwanag ng buo ang sakit na idinulot niyon. Hindi lang iyon kahihiyan, iyon ay pagtataksil na nakukunwaring normal. Iyon ay isang asawa na pinili ang ginhawa kaysa sa katotohanan. Iyon ay ang pagkaunawa sa isang iglap na ang taong nasa tabi mo ay matagal na palang laban sa iyo. Sa isang saglit inisip kong umiyak, sa susunod na isip kong sumigaw. Sa halip, ngumiti ako, isang maliit at kontroladong ngiti. Ang uri ng ngiti na nagpakunot sa mata ni Raquel, dahil kilala niya ako ng sapat para malamang may panganib na pumasok sa silid. Sinabi ko, tama ka, Danilo, hindi ko siya anak. Ngumiti nang nakakaloko si Emilia. Naniniwalang nanalo siya. Lumingon ako kay Raquel at mahinahong sinabing, Anak, pwede mo ba akong tulungan sa mahugasin? Agad na tumayo si Raquel. Ganun din ang asawa ni Buster, si Laura. Nagpatuloy ang natitirang hapunan. Propatay na ito. Walang init, walang ginhawa. Tanging tuno lang ngobiertos at mga taong nakukunwaring hindi narinig ang lamat na sumira sa gabi. Sa kusina. Bumulong si Raquel. Ma, parang awa mo na. Sabihin mong hindi mo palalampasin to. Dahan-dahan kong nilinis ang isang plato at sinabing, hindi ko ito palalampasin. Tinitigan niya ang mukha ko. Anong gagawin mo? Pinunasan ko ang mga kamay ko, maingat na itinupi ang basahan, at tiningnan siya. Kung ano ang dapat ko sanang ginawa ilang buwan na ang nakalipas. Nang gabing iyon, matapos umalis ang lahat, pumasok si Danilo sa kwarto ng nainis, hindi nahihiya. Sabi niya, pinalala mo pa ang sitwasyon sa pag-pressure mo sa kanya. Tiningnan ko siya mula sa kabilang dulong kwarto at sinabing, ako pa ang nakpalala. Bumuntong hininga siya, na parang pagod na pagod sa akin. Bata pa si Emilia, nagluluksa pa rin siya. Pakiramdam niya hinuhusgahan mo siya. Muntik na akong matawa kung gaano kadali sa kanya ang baluktutin ang katotohanan. Hinuhusgahan, sabi ko, ininsulto ako sa sarili kong bahay sa harap mega pamilya ko. Nakibit balikat siya. Kailangan mong tibayan ang dibdib mo at huwag mo na siyang piliting disiplinahin. Wala ka sa lugar. Ayan na naman. Wala sa lugar. Sa sarili kong bahay. Gamit ang sarili kong pera. Matapos ang lahat ng tulong ko. Naupo ako sa gilid ng kama at tinanong ko siya ng isang bagay na ilang buwan na ring gumugulo sa isip ko. Pinakasalan mo ba ako dahil mahal mo ako o dahil naisip mong mapapadali ko ang buhay niyo ni Emilia? Nagbago ang mukha niya sa loob ng isang segundo, pero nakita ko iyon. Ang munting reaksyong iyon, ang makasalan ng pahinto. Tapos sinabi niya, nakakainsulto yan. Minsan ang katotohanan ay nagiging nakakainsulto lang sa taong nagtatago nito. Dahan-dahan akong tumango at hindi na naksalita. Nakatulog siyang galit. Ako, hindi nakatulog kahit saglit. Sa halip, naupo ako sa sala sa dilim. May bukas na maliit na ilaw. At inisip ang bawat bill na binayaran ko. Bawat pambabastos na pinatawad ko. Bawat pagkakataong nilunok ko ang aking sakit para lang panatilihin ang kapayapaan. Bandang 2:00 ng madaling araw, binuksan ko ang folder kung saan nakatago ang aking mabang accounts, titulo, passwords, at transfers. Gumawa ako ng listahan. Pagsapit ng 3:00, tumigil na sa panginginig ang makamay ko. Pagsapit ng 4:00, alam ko na kung ano eksakto ang gagawin ko. Pagsikat ng araw, nakabihis na ako, kalmado, at handa na. Tulog pa si Danilo. Tahimik ang bahay. Sa labas, ang gimong duay, parang gimalambot at maputla. Tulad ni gramang normal na umaga. Niguniching G ito ganung. Hindi para kay Emilia. Hindi para kay Danilo. At hindi para sa akin, dahil bago mag-almusal. Gumawa akong 3 tawag sa telepono, nagpadala ngang 2 email. At binuksan ang isang nakakandadong drawer na hindi ko ginalaw ng maraming taon. Pagsikat ng araw sa puno ng mangga sa aming bakuran, ang pagbabayad ko sa tuition ni Emilia sa kolehiyo ay nakansela. Ang kotseng ginagamit niya ay hindi na pwede sa kanya at ang prang inakala niyang lagi niyang makukuha ay tuluyan ng naputol. At nang tumunok ang telepono ko makalipas ang 20 minuto na ang pangalan ni Danilo ang nasa screen at sumisigaw si Emilia sa background. Sinagot ko ito ng may matatak na boses. Ang nangyari pagkatapos ay ang sandaling naintindihan nilang hindi ako mahina, sadyang naging pasensyosa lang ako, at ang pasensya,
Kapag sinagat ng husto, ay maaring maging isang bagay na mas nakakatakot. Tapos, sumigaw si Danilo nga salitang nakpalamig sa aking dugo. Rosalinda, anong ginawa mo at sino pa ang tinawagan mo? Hindi ako agad sumagot dahil sa sandaling iyon. Nakatingin ako sa isang dokumento sa ibabaw ng mesa. Isa na kinuha ko sa nakakandadong drawer na iyon bago magumaga. Isang dokumento na may pangalan ni Susana, ang namatay na asawa ni Danilo. At ang nadiskubre ko sa huling pahina ay nagpabago sa lahat ng akala ko'y alam ko tungkol sa kasal namin, sa kanyang anak, at sa tunay na dahilan kung bakit sila pumasok sa buhay ko. Nanginginig ang boses ni Danilo sa telepono na sa isang sandali inakala kong bibitawan niya ito. Rosalinda, sumagot ka. Anong ginawa mo? Sa likod niya, naririnig ko si Emilia na umiyak at sumisigaw ng sabay. Nag-bounce yung bayad sa college ko. Hindi gumagana ang card ko. Sabi ng app ng kotse, access denied. Anong ginawa niya? Muling tiningnan ko ang papel sa aking mga kamay. Susana Bautista, ang namatay na asawa ni Danilo. Ang dokumento ay isang lumang liham na maingat na nakatupi at nakatago sa isang file na muntik ko nang makalimutan na umiral. Ilang taon na ang nakalilipas, nakiusap sa akin si Danilo na itago ang ilang papeles ni Susana sa aking nakakandadong drawer noong lumipat siya. Sinasabing masyado raw masakit para sa kanya na makita ang nga iyon. Hindi ko ito pinakisipang. Noon, gusto ko lang maging mabayat. Ngayon, nakatitik ako sa pangalan ni Susana at napakalakas ang kabueng dibdib ko kaya ko itong marinig. Sa wakas, nagsalita ako. Itinama ko ang isang pagkakamali. Tumawa ng mapait si Emilia. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Nananatiling kalmado, sinabi ko, sa totoo lang, pwede. Nakapanggalan sa akin ang college account. Nakapanggalan sa akin ang kotse. Ang perang nilulustay mo ay sa akin. Dahil wala pala akong karapatang disiplinahin ka, napagpasyahan kong wala rin akong obligasyon na buhayin ka. Natahimik sa loob ng isang segundo. Tapos, nagsalita si Danilo sa mababa at mapanganib na boses. Rosalinda, nag-overreact ka. Muntik na akong mapatawa doon. Nag-overreact. Ang isang babae ay maaring bastusin sa kanyang sariling pamamahay, hiyain sa harap ng kanyang pamilya. At sasabihin pa ring nag-overreact siya sa sandaling tumigil na siyang pumayak dito. Sabi ko, hindi, Danilo. Nagre-react ako ng saktong kung ano ang kinakailangan. At ibinaba ko ang telepono. Sa loob ng ilang sandali, nanatili ako run sa katahimikan ng umagahawak ang telepono. Iba ang pakiramdam ng bahay. Mas magaan. Pero kakaiba rin. Parang isang silit pagkatapos ng bagyo. Saka ko muling tiningnan ang liham ni Susana. Nakasulat ito gamit ang asul na tinta sa kulay kremang papel. Ang petsa ay halos 5 taon na ang nakalipas, 3 buwan bago siya namatay. Dahan-dahan akong naupo sa tabi ng bintana at binasa ito mula sa simula. Danilo, kung may mangyari sa akin, parang awa mo na, huwag mong hayaang lumaki si Emilia na iniisip na ang pera ay pagmamahal. Masyado mo na siyang kinukonsinti dahil nakokonsensya ka. Galit siya, spoiled, at walang pakialam. At kung hindi mo siya hahayaang harapin ang nga, resulta ang ginagawa niya ngayon. Magiging matigas ang puso niya. Gagamitin niya ang nga tao. Paikutin niya sila kapag may kailangan siya, at sasaktan sila kapag humindi sila. Alam kong ayaw mong sabihin ko ito, pero ang pag-ako sa lahat ng kasalanan ay hindi pagpapalaki nga anak. Parang awa mo na, huwag kang mandamay ng ibang babae sa problemang ito maliban na lang kung handa kang protektahan siya. Huwag mong hayaang gawin kang duwag ng kalungkutan. Nanlamig ang mga kamay ko, binasa ko ang pangungusap na iyon ang 2 beses. Huwag mong hayaang gawin kang duwag ng kalungkutan. Ang pangungusap na iyon ang pinakatumatak sa akin dahil bigla kong nakita ang lahat. Alam ni Susana. Nakita niya ang kahinaan ni Danilo. Nakita niya ang lumalalang pagiging makasarili ni Emilia. Natakot pa siyang may ibang babaeng mahulog sa parehong patibong. At ako ay pumasok ng bukas ang puso at puno ng pag-asa. Nanatili ako roon ng matagal. Nakatitik sa liham. Nakaramdam ng awa para sa isang babaeng halos hindi ko nakilala. Hindi lang dahil namatay siya, kundi dahil sinubukan niyang magbabala sa isang tao sa kanyang sariling paraan. Siguro umaasa siyang magbabago si Danilo. Siguro umaasa siyang magbabago si Emilia. Siguro umaasa siyang walang ibang masasaktan. Ngunit heto ako, nasasaktan. Gaya ang inaasahan niya. Muling nag-vibrate ang telepono ko. Si Raquel. Ma, okay ka lang?
Ibinuga ko ang hangin na kanina ko pa pinipigil. Hindi, tapat kong sinabi. Pero sa tingin ko, nag-uumpisa na. Natahimik siya ng saglit. Tapos nagsalita. Tumawag si Basta. Kinausap raw siya ni Danilo. Galit na gali. Natataranta na si Emilia. Ano bang nangyari? Kaya kinuwento ko sa kanya. Kinuwento ko ang tatlong tawag. Isa sa kolehiyo para kanselahin ang bayad. Isa sa insurance para tanggalin si Emilia sa polisiya. At isa sa app ng sasakyan para i-block ang access niya. Tapos ang dalawang email. Isa sa financial advisor ko para ipahinto ang anumang bank transfer. At isa sa abogado ko para humingi ng agarang appointment. Nakining ang lahat kay Raquel. Nang matapos ako, may sinabi siya sa sobrang hinahon na muntik ko ng ikayak. Mabuti. Napapikit ako. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Alam ko. Sabi niya. Ang ibig kong sabihin, tama lang na pinahinto mo sila. Yan ang hindi madalas sabihin ng mga tao. Minsan, nakakasakit din ang paggawa ng tama. Bandang alas 9 ng umaga, dumating si Danilo. Padabok na isinara ang pinto na nagpayanik sa machuadros. Namumula ang mukha niya. At sumunod si Emilia na magaang nga mata. Tinuro niya ako bago pa man tuluyang sumara ang pinto. Ayusin mo to. Nanatili akong nakaupo sa mesa sa kusina. Nasa tabi ko ang liham ni Susana. Magandang umaga, Emilia. Huwag mo akong batiin ne magandang umaga, singhal niya. Ang college account ko ay pending balance. Hindi gumagana ang kotse. Na-decline ang car ko. Alam mo ba kung gaano nakakahiya yon? Tiningnan ko siya ng kalmado. Oh, alam na alam ko kung ano ang pampublikong kahihiyan. Nanigas ang mukha niya. Lumapit si Danilo. Sobra na to. Dahan-dahan akong tumayo, matatag. Hindi, Danilo. Hindi pa ito sapat. Napakurap siya sa gulat. Humalukip-kip si Emilia. Ang samang ugali mo. Umiling ako. Ang masama ang ugali ay ang binabastos ang babaeng nagbabayad ng bills mo. Ang masama ay ininsulto siya sa harap ng pamilya niya. Ang masama ay ginagamit mo ang nga tao at nagugulat ka kapag tumigil sila. Pinunasan ni Danilo ang bibig niya gamit ang kamay niya. Rosalinda, kumalma tayo. Muntik na akong ngumiti. Kalmado ako. Sabi ko. Kaya nga nangyayari ito. Tumingin si Emilia sa tatay niya. Umaasang ililigtas siya nito. Nasanay siya sa ganun. Sa halip na gawin ito, tiningnan niya ako at sinabing, ano bang gusto mo? Hindi iyon isang pahingi ng tawad. Isa itong negosasyon. Inakala pa rin niyang paraan ko ito para bumigay. Kinuha ko ang liham. Gusto ko ang katapatan. Kumunot ang noo ni Danilo. Ano yan? Isang bagay na gusto sana ni Susana na matutunan mo bago pa mahuli ang lahat. Namutla siya. Nakpalipat-lipat ang tingin ni Emilia sa aming dalawa. Anong nangyayari? Binuksan ko ang liham at binasa ng malakas ang bahagi tungkol sa kalungkutan, tungkol sa paggamit ng tao, at tungkol sa hindi pandadamay ng ibang babae kung hindi rin naman niya ito poprotektahan. Nang matapos ako, tahimik ang kusina. Mukhang natulala si Emilia. Si Danilo. Na corner. Mahina kong sinabi. Nakita ito ng asawa mo na mangyayari. Bumulong si Emilia. Ang nanay ko ang sumulat niyan. Oh, sa unang pagkakataon, mukhang nalito siya. Nasaktan pa nga. Ngunit mabilis na nag-react si Danilo. Pribado ang sulat na yan. Wala kang karapatang basahin yan. Bumuntong hininga ako. Nakakatuwa. Ngayon lahat pinag-usapan na ang karapatan. Kapag hindi na ako mapapakinabangan. Tiningnan siya ni Emilia. Pa, ganyan ang tingin sa akin ni Mama? Umiwas ang tingin si Danilo ng matagal. Sapat ng sagot iyon. Umatras si Emilia. Hindi. Tapos lumingon siya sa akin ng desperada. May sakit siya. Hindi niya ibig sabihin yon. Sinalubong ko ang kanyang tingin. Baka, o baka naman ang mataong may sakit ay minsan mas mabilis magsabi ng totoo dahil pagod na silang magpanggap. Hinampas ni Danilo ang counter gamit ang palat niya. Tama na. Umalingaw-ngaw ang boses niya, sa buong kusina, tapos dinuro niya ako. Binabaluktot mo ang lahat. Masyadong na-stress si Susana nun. Teenager pa si Emilia nun. Tapos umaarte ka na parang biktima gayong sinusubukan lang naman nating maging pamilya. Dun na nagiba ang lahat sa loop ko magpakailanman. Hindi, Danilo. Sabi ko. Hindi niyo sinubukang maging pamilya.
Sinubukan niyong gawing komportable ang sarili niyo. May pakakaiba yon. Nakatitik lang siya sa akin. Nagpatuloy ako bago pa ako pangunahan ng takot. Sa isang pamilya, may respeto. Sa isang pamilya, may katapatan. Hindi hinahayaan ng pamilya na isang tao lang ang magbayad ng lahat habang sinasabihan niyo siyang wala siyang lugar. Hindi iniinsulto ng pamilya ang babaeng nagpapanatiling may ilaw ang bahay at tatawaging madrama kapag nagsabi ng tama na. Muling napuno ng luha ang mata ni Emilia. Ngunit ngayon, ang galit niya ay mukhang hindi na matatak. Hindi ko naman sinabing gawin mo lahat yon, sabi niya. Tiningnan ko siya. Hindi nga, tinanggap mo lang nang tinanggap. Hindi yon mas maganda. Nangginik siya. Humadlang si Danilo. Pumuwesto sa harap niya na parang ako ang banta. Rosalinda, tapos na ang usapang itong gayon din. Ano? Tanong ko. Bumuka ang bibig niya. Ngunit walang lumabas na salita dahil sa unang pagkakataon simula ng pakasalan ko siya. Wala siyang may panumbat sa akin. Akin ang bahay. Akin ang nga accounts. Akin ang kotse. Akin din sana ang takot. Pero nawawala na rin iyon. Biglang umiyak ng tuluyan si Emilia. Hindi yung maingay at galit na iyak kanina, kundi yung iyak na galing sa kahihiyan at pagkalito. Napopo siya sa isang silya at tinakpan ang mukha niya. Dahil lang ito sa isang walang kwentang hapunan. Sabi niya. Umiling ako. Hindi, dahil ito sa bawat hapunan. Bawat bastos na salita, bawat bill, bawat palusot, bawat pakakataon. Pinili ko ang kapayapaan habang kayong dalawa. Pinili niyo ang pang-abuso at ginhawa. Hinila ni Danilo ang isang upuan at pabagsak na naupo. Parang naubusan ng hangin. Tapos, may sinabi siya na muling nakpabago sa silid. Gusto mo ngang katotohanan, Rosalinda? Tiningnan ko siya. Oh. Tumawa siya ng isang beses, mapait at pagod. Siga. Ang totu, nung mamatay si Susana. Lumala si Emilia. Bumagsak sa mga subjects. Binaon sa utang ang mga credit cards. Nakipag-date sa mga lalaking pinaperahan lang siya. Nagsinungaling sa akin. Umiyak sa akin. Laging kailangan ng pera. Pagod na ako. Tapos nakilala kita. Panatag ang buhay mo. Mainit makisama. Organisado. Naisip ko na baka kapag kasama kita, kumalma ang lahat. Naroon na. Malinaw at nakakapangilabot. Naramdaman kong sumikip ang dibdib ko. Pero pinilit kong itanong ang kulang pa niyang sinabi. Pinakasalan mo ba ako dahil mahal mo ako? Yumuko siya. Nandiyan ka na. Hindi iyon ang sagot. Inulit ko ang tanong. Pinakasalan mo ba ako dahil mahal mo ako? Bumulong siya. Hindi sa paraang dasur mo. Biglang iniangat ni Emilia ang kanyang ulo at pinandilatan ang tatay niya. Pa. Hindi siya nilingon ng tatay niya. Naisip ko na baka lumago rin ang pagmamahal na yon, sabi niya. Naisip ko na kung titira tayo sa iisang bubong, maayos din ang lahat. Naisip ko na makakulong ka. Isang napakaliit na salita para sa isang napakalalim, napaktataksil. Naramdaman kong gustong tumulong ang luha ko, pero pinigilan ko. Kaya naging solusyon lang ako sa iyo. Sabi ko, hindi asawa. Walang sinabi si Danilo. Dahan-dahang tumayo si Emilia. Pinupunasan ang kanyang mukha. At ngayon ay nakatingin sa tatay niya ng may halong kilabot. Ginamit mo siya para sa akin. Tumayo rin siya. Hindi, Emilia, hindi ganun yon. Ngunit umiling na siya. Kaya mo ba sinasabi sa akin noon na maging mabait ako sa kanya? Tanong niya. Dahil kailangan mo ngang pera niya. Akmang magsasalita sana ako, pero pinigilan ko ang sarili ko. Ito ang unang katotohanan na nabasag sa pagitan nilang mag-ama, at hindi ito sa akin. Sinubukan siyang hawakan ni Danilo sa braso. Umiwas siya, tapos tiningnan niya ako at sa isang saglit, nakita ko ang bata na nagtatago sa likod gubastos na dalagang giyon. Isang batang spoil. Oh, pero isa ring batang nasaktan. Hindi ko alam, bulong niya. Naniwala ako sa kanya hindi ng buo, pero kahit papaano, at sapat na iyon para mas maging malungkot ang silid. Tapos, tumunok ang doorbell. Napalingon kaming tatlo. Walang inaasahang bisita ang sinuman. Pumunta ako sa bintana at sumilip sa labas. Isang dark blue na sedan ang nakaparada sa tabing kalsada, at ang lumabas mula roon, bitbit ang isang leather briefcase at may seryosong mukha, ay ang huling taong gustong makita ni Danilo ang abogado ko.
At sa likod niya ay isa pang lalaki na nakilala ko mula sa Register of Deeds sa munisipyo, ang may hawak ng file na pwedeng magpatunay kung ano eksakto ang plano ni Danilo sa likod ko patungkol sa aking bahay. Sa sandaling makita ko ang abogado ko sa bangketa, naramdaman ko ang kaba sa aking sikmura, ngunit hindi dahil natatakot ako, kundi dahil nalaman ko ang dalawang bagay ng sabay. Una, ang tinatago ni Danilo ay mas malaki kaysa sa masasakit na salita. Pera para sa tuition, at isang nakakakilabot na hapunan. Pangalawa, iyon ang umaga kung saan ang huli, sa kanyang makasinungalingan ay magsisimula ng mamatay. Narinig ko ang pag-atras ng upuan ni Danilo ng malakas sa sahig ng kusina. Sino yon? Tanong niya, kahit nang hihina na ang boses niya. Umalis ako sa bintana at sumagot ng malinaw. Abogado ko. Mabilis na nagbago ang kulay ng mukha niya, halos parang nasasaktan. Nanatiling nakatayo si Emilia malapit sa mesa. Ang isang kamay ay nasa kanyang dibdib. Nakpalipat-lipat ang tingin niya sa amin ni Danilo. Tila sinusubukang intindihin ang isang larong hindi niya alam na kasali pala siya. Tapos dinakdak ko. At ang opisyal mula sa Register of Deeds. Lumapit sa akin si Danilo. Bakit mo sila pinapunta? Sinalubong ko ang tingin niya dahil gumising ako bago sumikat ang araw at nagdesisyon akong tapos na akong mabuhay ng nalilito. Salup ngang isang saglit. Walang gumalaw. Tapos tumunok muli ang doorbell. Matatak at formal. Naglakad ako papunta sa pinto at binuksan ito bago pa ako mapigilan ni Danilo. Binigyan ako ng kalmadong tingin ng abogado kong si Ati, Tomas Reyes. Nasa 61 na si Tomas. Malinis manamit, maingat magsalita, at hindi madrama. Isa yon sa mga dahilan kung bakit tiwala ako sa kanya. Matagal na kaming makakilala. Siya ang umasikaso sa mga naiwan ni Macario nang mamatay ang asawa ko, at tinulungan niya akong i-update ang mga papeles ko nang mag-asawa akong muli. Sa tabi niya ay si G. Hernando mula sa opisina ng munisipyo, isang seryosong lalaki na may suot na silver na salamin at may makapal na folder sa kilikili. Magandang umaga, Ngeng. Pres, sabi ni Tomas. Magandang umaga, Tomas. Sumilip siya sa likod ko papasok ng bahay at agad na naintindihang hindi ito magiging isang tahimik na pagbisita. Pwede ba kaming pumasok? Tumabi ako. Siyempre, tuloy kayo. Mabilis na lumapi si Danilo sa sala na may pili at pekeng ng Gichi. Mukhang may hindi yata tayo pagkakaintindihan Tumango ng bahagya si Tomas. Kaya nga kami nandito para linawin yon. Nanatili si Emilia sa may pintuan ng kusina. Tensyonado at namumutla, habang kaming apat ay pumasok sa sala. Tumama ang liwanag ng umaga sa karpet na binili namin ni Macario maraming taon na ang nakalipas at napatitik ako rito sandali. Iniisip kung gaano kakakatwa na mukhang payapa ang silit habang ang lahat ng nasa loop nito ay tuluyan ng nabubunyag. Ibinaba ni Tomas ang kanyang briefcase sa center table at dahan-dahang binuksan iyon. G. Bautista. Sabi niya, tinawagan ako Ningneng Perez kaninang umaga matapos siyang makakitangin, isang folder na nagbunsot ng nga seryosong katanungan. Tiningnan ko rin ang ilang nga papeles na na-file sa munisipyo, 3 linggo na ang nakakaraan. Dahil ang ilan sa mga dokumentong ito ay direktang makaapekto sa property na ito, nakiusap ako kay G. Hernando na sumama sa atin upang kumpirmahin kung ano ang isinumita. Nanigas ang mukha ni Danilo. Hindi ko alam kung tungkol saan yan. Tiningnan siya ni Tomas ng mahinahon. Kung ganun, magiging madali lang ito. Kumuha siya ng ilang dokumento at inayos sa isang salansan. Lakas ang kabo ang dibdib ko, pero pinanatili kong nakapatong ang makamay ko sa aking hita. Humarap muna sa akin si Tomas. Rosalinda, gusto kong ipaliwanag to sayo ng malinaw. Mga 3 linggo na ang nakalipas, may isinumitang draft para sa isang posibleng paglilipat ng right of survivorship at pagbabago sa pagmamay-ari ng property na ito. Tinitigan ko siya. Wala akong pinirmahan o inaprubahang ganyan. Wala nga, sabi ni Tomas. Hindi mo inaprubahan. Naramdaman ko ang kilabot. Paano nangyari? Sumingit si G. Hernando sa formal at direktang boses. Hindi kumpleto ang dokumento kaya hindi na proses. May alerto kaming natanggap sa opisina dahil hindi makatukma ang nga ID at hindi tumutukma ang deklarasyon ng marital property sa kasalukuyang titulo. Narinig ko ang nga salita. At matapos ang ilang segundo, naintindihan ko rin. Sinubukan ni Danilo na palitan ang titulong bahay ko. Ang bahay ko, na kami mismo ni Macario ang nagbayad, na nakapangalan lang sa akin.
na walang karapatan ni Katiting si Danilo na pakialaman. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Anong ginawa mo? Agad siyang nagtaas ng kamay. Walang nangyari. Hindi yan ang tanong ko. Narinig ang boses ni Emilia mula sa likod namin, maliit at nanginginig. Pa? Iniabot sa akin ni Thomas ang isang papel. Rosalinda, ang draft na ito ay humihiling na baguhin ang titulo na maglalagay kay Gay Bautista sa posisyong panatilihin ang karapatan niya sa bahay na ito kapag may nangyari sa iyo. Parang umikot ang buong sala. Sabihin mo sa mas simpleng salita, bulong ko. Ginawa ni Thomas. Kung sakaling namatay ka nang hindi mo ito nalalaman, makakaroon ng legal na karapatan si Danilo na manatili sa bahay na ito at posibleng harangan o pahirapan ang mga anak mo na makuha ang kanilang mana. Naging bingi ang katahimikan ng silid. Dinig na dinig ko ang pag-ikot ng orasan sa pader. Naririnig ko ang paginga ni Emilia, naramdaman ko ang pulso ko. Tapos tiningnan ko si Danilo at sinabi ang salitang parang kalawang sa aking dila. Plano mong agawin ang bahay ko. Mabilis siyang umiling. Hindi. Hindi para agawin. Para protektahan. Nagsalita si Thomas bago pa ako makasagot. Hindi magagawa ng walang pahintulot niya. Sumabog si Danilo. Draft lang naman yon. Inayos ni Gay Hernando ang hawak niyang folder. Isa iyong draft na isinumite kasama ngang ibang dokumento. Hindi iyan ginagawa ngang isang taong nag-imaginan lang. Dahan-dahang umatras si Emilia hanggang sa sumandal ang balikat niya sa dingding. Pa, ginawa mo to. Humarap sa kanya si Danilo nang may ekspresyong nakita ko na nun isang pagmamakaawa na paniwalaan siya pansamantala para lang makatakas sa katotohanan. Emilia, hindi ito kung ano ang iniisip mo. Tinitigan siya ni Emilia. Ano? Bumuka ang bibig niya. Ngunit may isa na namang papel na hawak si Thomas. Rosalinda, mayroon pa. Nahanda ako. Nakalagay din sa draft na ito na may isang miyembro ng pamilya na umaasa ng buo sa asawa. Huminto siya at maingat na tiningnan si Emilia. Mukhang patungkol ito sa anak ng asawa mo. Nanlaki ang mata ni Emilia. Ako, tumanggo si Thomas. May nakasulat na nagsasabing kailangan ng patuloy na tirahan at suporta para sa pag-aral. Masyadong formal at legal ang salita. Pero naintindihan ko. Gumagawa si Danilong kwento sa papel. Isang kwento na nagsasabing sila ni Emilia ay nakadepende sa akin. Isang kwento na magpapahirap sa mga anak ko na bawin ang bahay ko kung may mangyari sa akin. Isang kwento kung saan ginawa niyang sandata laban sa akin ang sarili kong kabaitan. Dahan-dahan akong umupo dahil nang hinan na ang aking mga binti. Masakit na nga ang pagtataksil sa loob ng kasal. Ngunit ang pagtataksil na inilalaan para sirain ang mga anak mo kapag patay ka na ibang klase ng sakit iyon. Pagnanakaw iyon ng kapayapaan. Pinapakialaman mo ang hinaharap na sinisiguro ko para sa mga taong mahal ko. Muling nagsalita si Danilo. Mas malakas ngayon. Na parang sa paglakas ng boses ay may tatama ang katotohanan. Gusto ko lang siguruhin na hindi mapupunta sa kalsada si Emilia kapag may nangyari sa akin. Yun lang yun. Tiningnan ko siya. Dapat nakipag-usap ka sa akin. Bumuntong hininga siya ng may inis. Tuwing susubukan kong pag-usapan ang long-term planning, nagiging emosyonal ka. Muntik na akong ngumiti sa kapal ngang mukha niya. Emosyonal. Ayan na naman ang salitang yan. Nakakabilib kung gaano kadali para sa mga makasariling tao na tawaging emosyonal ang katotohanan kapag ayaw nilang marinig ito. Sabi ko. Hindi long-term planning ang ginawa mo. Nagtrabaho ka ng pataho at humawa ng makapapulas para sa bahay na hindi iyo. Umiyak na naman si Emilia, ngunit ngayon, hindi sa akin nakatingin, sa tatay niya. Dinamay mo ako dito? Humakbang si Danilo papunta sa kanya. Gusto lang kitang protektahan. Lumayo siya. Hindi, sabi niya. Ginamit mo na naman ako. May pait at bigat sa boses niya na nagpabago ang paningin ko sa kanya sandali. Hindi dahil sa natuwa ako sa kanya hindi pa kundi dahil sa wakas. Baka naging bastos at walang modo nga siya nitong manakaraang taon. Oh, baka naging palaasa nga siya nang hindi nagtatanong. Ngunit sa sandaling iyon, natutuklasan niya ang pakiramdam ang magamit ang taong pinakakatiwalaan mo. Hindi nito nabubura ang ginawa niya sa akin, pero may naipaliwanag ito. Tumikhim ng mahina si Thomas. Rosalinda, kailangan din kitang payuhan tungkol sa maagarang hakbang dahil nakaroon ng tangkang MacFile, kahit hindi ito natuloy. Nirerekomenda kong gawin natin ang 3 bagay na ito ngayon. Una, maglagay ng karagdagang proteksyon sa titulo at fraud alert sa Register of Deeds.
Pangalawa, ay update agad ang mga dokumento sa pamana. Pangatlo, pagdesisyonan kung dapat pa bang manatili sa bahay na ito. Sige. Bautista habang inaayos ang lahat, parang palit ng palit ang kwarto sa huling pangungusap na iyon. Tinitigan ako ni Danilo. Hindi mo ako pwedeng palayasin. Hindi iyon isang tanong. Inisip ko ang maunang buwan matapos ang aming kasal. Ang mamasayang hapunan. Ang pagiging maingat niya sa masalita kapag gusto niyang magmukhang mabait. Inisip ko ang bawat pagkakataong pinagdudahan ko ang sarili kong pakiramdam dahil mas gusto ko ang kapayapaan kaysa sa katotohanan. Tapos inisip ko si Macario. Si Macario na hindi kailanman pinaramdam na maliit ako sa sarili kong bahay. Si Macario na madalas magsabi nun na ang tiwala ay hindi nasusubok kapag madali ang buhay. Nasusubok ito kapag ang isang tao ay may pagkakataong maging makasarili at piniling hindi gawin iyon. Nakaroon ng pagkakataon si Danilo, maraming pagkakataon, at palagi niyang pinipili ang kanyang sarili. Tumayo ako. Pwede. At gagawin ko. Napaangat ang ulo ni Emilia. Humakbang patungo sa akin si Danilo. Ngunit napahinto ng tumayo ng tuwid si Tomas. Bumaba ang boses ni Danilo. Hindi mo pwedeng gawin to ng dahil lang sa mapapeles na hindi naman naaprubahan. Sinalubong ko ang kanyang tingin. Kaya ko tong gawin dahil nagsinungaling ka sa akin. Ginamit mo ang pera ko. Hinayaan mong hiyain akong anak mo. Inamin mong hindi mo ako mahal gaya ng nararapat para sa isang asawa. At nagplano ka ng palihim para agawin ang bahay na itinayo ngang asawa ko kasama ko para sama anak ko. Ang nga papeles ay hindi lang ang nag-isang dahilan. Iyon na lang ang huling patunay na kailangan ko. Naging matigas ang mukha niya. Nakakamali ka sa gagawin mo. Baka nga, sabi ko. Pero ito ay pagkakamali ko sa sarili kong bahay. At hindi yung pagkakamali mo na ginagawa ng patago. Sa isang iglap, inakala kong sisigaw siya. Ngunit sa halip, nagmukha siyang pagod. Galit din. Ngunit pagod sa paraan kung paano nagmumukha ang isang tao kapag ang kasinunggaling ang maingat niyang binwa, ay biglang gumuho. Nagsalita si Emilia bago pa siya makasagot. Pa, minahal mo ba talaga siya? Ang tanong na iyon ay nanatiling nakabitin sa ere na parang usok. Tiningnan niya ako. Tapos si Emilia. At umiwas ng tingin. Naging mahalaga siya sa akin. Napanganga si Emilia sa di makapaniwala. Hindi yan ang tinatanong ko. Hindi na siya nagsalita at minsan, ang katahimikan ang pinakamalakas na pag-amin. Wala akong naramdamang tagumpay, puro kalungkutan lang. Dahil iyon ang lalaking pinakasalan ko. Iyon ang katotohanang katabi ko sa pagtulog. Nagsimulang paghiwa-hiwalayin ni Tomas ang mga dokumento sa ilang zalanzan. Ang kanyang pagiging kalmado ay nagbigay sa akin ng lakas na kakapitan. Rosalinda, sabi niya, gusto mo bang tumawag na ako nga gawang ang kandado at ihanda ang eviction notice? Tumawa ng mahina si Danilo. Planado na pala lahat sa isang umaga lang. Sumagot ako ng mahina. Ikaw ang ilang buwang nagplano nito. Ngayon lang kita nahuli. Tumama yon. Tinalikuran niya kami at pinunasan ang muha gamit ang dalawang kamay. Pagkatapos, sinabi niya, sige, alis muna ako ng ilang araw hanggang sa kumalma ang ngataw. Ang ngataw, na parang ang lahat ng ito ay mutlang ang karamihan at hindi dahil sa kanyang pagtataksil. Sabi ko, hindi. Kunin mo ang kailangan mo. At umalis ka na ngayong araw. Tiningnan ako ni Emilia ng gulat. Ngayon, sabi ko. Napakurap siya ng ilang beses. Tapos nagbago ang mukha niya. Sinubukan siyang isalba ang kanyang pride sandali. Kung ganun, aalis na rin ako. Huminga ako ng malalim. Ang tanong na iyon ay mas mahalaga kaysa sa inaakala niya. Dahil hanggang sa puntong iyon, isang bagay lang ang sigurado ako. Dapat umalis si Danilo. Iba si Emilia. Hindi siya inosente. Hindi. Pero mas bata siya. Hindi pa buo ang pagkatao. Nagiging kung sino pa lang siya. At dala-dala pa rin niya ang sakit na idinulot ng isang amang sumosolusyon sa kasalanan gamit ang pera at kahinaan gamit ang kasinungalingan. Tinitigan ko siya ng maigi. Alis ang tatay mo. Tungkol naman sayo, hindi tayo mag-usap niyan hanggang sa hindi mo sinasabi ang buong katotohanan. Kumunot ang nuniya. Tungkol saan? Tungkol sa lahat. Sabi ko. Tungkol sa ginastos mo, sa kolehiyo, sa makasinungalingan mo, sa kung ano ang alam mo sa maplano niya, at kung bakit galit na galit ka sa akin bago pa man ako magbigaying dahilan para kamuhian mo ako, nakatitig siya sa akin. Tapos, unti-unting nawala ang galit sa mukha niya at napalitan ito ng takot.
dahil ngayon naintindihan niya na hindi ito tungkol sa isang hapunan, o sa kotse, o sa tuition. Gusto ko ang totoong kwento. At meron nga. Nakikita ko yon sa mata niya. Lumabas sina Thomas at Guy. Hernando papunta sa hallway para bigyan kami ng espasyo, pero hindi masyadong malayo. Tamang-tama lang para maging sobrang pribado ng susunod na sandali. Tiningnan ni Emilia si Danilo. Tapos ako, nang magsalita siya. Nanginginig at mahina ang boses niya. Noong una, hindi naman ako galit sayo. Nahintay ako. Lumunok siya. Natakot ako sayo. Hindi yon ang inaasahan ko. Takot sa akin. Tumango siya habang tumutulo ang luha sa mga pisngi. Dahil sinabi ni Papa, na kung malalaman mo kung ano ang nangyari sa medical bills ni Mama, at sa apartment pagkatapos siyang mamatay, hindi mo siya papakasalan. Sinabi niya na kung gusto naming makasurvive, kailangan kong manahimik at kumampi sa kanya. Sinabi niya na kung malalaman mo ang totoo, wala kaming matitira. Nanigas ang buong silid. Narinig kong tumigil sa paggalaw si Thomas sa labas. Mabilis na lumingon si Danilo kay Emilia. Emilia. Tama na. Ngunit nanginginig na siya. Ang mataw ng takot at pakalito ay tuluyan ng sumabog. Hindi siya sumigaw. Pagod na ako. Pagod na akong magsinungaling para sayo. Humakbang ako palapit sa kanya. Anong totoo? Emilia. Tiningnan niya ako sa gitna ng kanyang pagluha. Ginamit ni Papa ang insurance ni Mama at ang halos buong benta ang apartment maraming taon na ang nakalipas at ang perang yun ay para sana, sa pagpapagamot niya, at sa kinabukasan ko, pero nalugi siya ng malaki sa mga maling investments at palihim na utang. Tapos, noong mamatay si Mama, nakpanggap pa rin siya na konti na lang ang pera dahil sa hospital bills. May bills, pero hindi ganun kalaki tulad ng sinasabi niya. Nagpatuloy siya sa pagutang, pagtatakip ng butas, at pagsisinunggaling. At noong nakilala ka niya, sinabihan niya ako na huwag sirain ang lahat, dahil ikaw daw ang pagkakataon namin para maging ligtas ulit. Napatakip ako sa bibig ko. Humakbang ng mabilis si Danilo. Tama na. Ngunit nakabalik na si Tomas sa sala at, sa unang pagkakataon buong araw, naging matalim ang boses niya. Huwag na kayong humakbang pa. Ge Bautista. Napatigil si Danilo. Parang bumuka ang buong bahay sa isang napakalalim na butas. Biglang naging malinaw ang lahat ng nangyari noong nakaraang taon. Ang problema sa pera, ang laging pagdepende, ang pagmamadali sa titulo ng bahay, ang pekeng pag-alala para sa long-term planning, ang panunumbat, ang takot, ang manipulasyon. Hindi ito basta pagiging makasarili. Isa itong desperasyon na nagbalat kayo bilang pamilya. Tiningnan ko si Danilo. Tinitigan ko siya ng maigi. At sa unang pagkakataon ay hindi ko nakita ang isang nagluluksa at balong asawa na nangangailangan ng pagmamahal, kundi isang lalaking binuo ang buhay sa pagtatakip ni kasinungalingan ng panibagong kasinungalingan. Mababa ang boses ko. Pinakasalan mo ba ako dahil lumulubog ka na? Walang sinabi si Danilo. Si Emilia ang sumagot para sa kanya. Humahagulgol na ng walang kontrol. Muling tumahimik ang silid at tapos, bago pa ako makapagdesisyon kung ano ang sasabihin, may malalakas na katok sa nakabukas na front door. Hindi ito ang magalang na doorbell kanina. Matigas at opisyal na katok. Lumingkong kaming lahat. Sige. Hernando ang unang lumapit. Sa pinto at binuksan ito ng kaunti pa. Nasa may pintuan ang isang nakunipormeng pulis kasama ang isang babaeng nakasuot ng navy blue na blazer at may hawak na folder. Tiningnan ng babae ng diretso si Danilo at sinabi, Danilo Bautista. Kailangan namin kayong kausapin na yon din tungkol sa isang formal na reklamo at mga financial documents kaunay sa estate ng namatay mong asawa. At tinakdagan ito ang pulis ang menga salitang nakpasigaw kay Emilia. Dapat niyo ring malaman na ang pangalan ng inyong anak ay kasama sa isa sa mga transfer record. Umalingaw ang sigaw ni Emilia sa pader at parang nakpayanik sa buong bahay. Sa loob ng isang sandali, walang gumalaw. Nanatili ang pulis sa pintuan. Kalmado ang mukha. Ang isang kamay ay malapit sa kanyang sinturon. Hindi nananakot. Seryoso lang. Ang babaeng katabi niya ay kamuhang isang taong ginugol ang buhay sa pagbabasa ang nga papeles na kayang sumirang buong umaga. Hawak niya ang folder sa kanyang dibdib at nakatitik lang kay Danilo. Agad na humakbang ang abogado kong si Tomas. Sargento. Ako si Tomas Reyes. Abogado ni Gang Perez. Tuloy kayo. Tumango ng bahagya ang opisyal. Pumasok ang babaeng nakablazer kasama niya.
Mukhang gustong tumakbo ni Danilo, ngunit wala siyang pupuntahan. Nakasandal pa rin si Emilia sa pader. Umiyak ng napakalakas na kinailangan niyang takpan ang bibig niya. Nagpakilala muna ang babae. Ako si Ate Karina Villanueva, nire-representa ko ang abogadong humahawak sa mga muling binuksang isyu sa pinansyal tungkol sa naiwang ari-arian ni Susana Bautista. Tapos nagsalita ang pulis, ako si Sargento Nilo. Wala kaming arestuhin sa mga oras na ito. Nandito kami dahil may bagong impormasyong naisumite kaninang umaga. At kailangan namin ngang paglilinaw bago lumalapa ito. Paglilinaw, ang salitang iyon ay parang malambot para sa isang napakatalim na sitwasyon. Nakatayo pa rin ako sa tabing bintana, malamig ang nga kamay at tuwid ang likod. Ako na ang napahiya, pinaksinungalingan, at ginamit. Hindi ako titiklop ngayon. Binuksan ni Karina ang folder at direktang tumingin kay Danilo. G. Bautista. Nirepaso ang mga records na konektado sa estaeng inyong namatay na asawa matapos may lumabas na pag-aalala tungkol sa dating paghawak sa assets at mga sumunod na transfer activities. Nagsimula ang pagsusuring ito dahil sa mga katanungan kaunay, sa mga claims ng property at dependency, at dahil ang ilang numero mula sa mga lumang dokumento ay hindi tumutukma sa mga mas bagong supporting statements. Tumawa ng mahina si Danilo. Kalokohan ito. Hindi tumawa si Karina. Toto ito. Natigilan si Danilo. Nakpalipat-lipat ang tingin ni Emilia sa kanila, tila hindi makasabay sa nangyayari. Kumalat na ang maskara niya sa ilalim ng mata niya, kaya mas muha siyang bata at mas malungkot kaysa sa anumang nakita ko. Tapos tinanong niya nang nanginginig ang boses. Bakit niyo sinabing nandun ang pangalan ko sa isa sa mga transfer records? Humarap si Karina sa kanya nang mas malambot ang ekspresyon. Dahil ang isa sa mga dokumento ay may pirma ng pagsang-ayon na may pangalan mo, na nagpapatunay ng posisyon ng pagiging dependent sa asawa, at nagpapakitang may alam ka sa manaunang galaw ng pera. Agad na umiling si Emilia. Hindi ko nga alam kung ano ang ibig sabihin niyan. Sabi ng pulis, ang ibig sabihin niyan ay ginamit ang pangalan mo sa paraang nagpapahiwatik na alam mo ang ilang financial agreements. Nakita ko ang takot sa mukha niya. Hindi ko alam, bulong niya. Sa wakas, humakbang si Danilo. Masyado nang lumalalato. Wala naiintindihan si Emilia diyan. Hindi siya kailanman naging bahagi ng nga desisyon sa ari-arian. Tiningnan ni Karina ang folder. Tapos ibinalik ang tingin sa kanya. Maaring totuyan. Tatlo lang ang posibleng nangyari. Alinman sa pumirma, siya ang hindi niya naiintindihan, o may gumamit ang pangalan niya nang hindi niya alam, o may nagsisinungaling ngayon. Walang nagsalita. Ganun ang katotohanan. Kapag pumasok na ito sa isang silid, hindi ito sumisigaw. Binabawasan lang nito ang malugar kung saan pwedeng magtago ang matao. Nagsalita si Thomas pagkatapos. Kaumado tulaji enigadachi. Para sa kabutihan ng lahat, mas makakatulong kung himayin natin ito. Tumango si Karina. Sige. Kumuha siya ng ilang papeles mula sa folder at mayos itong inilapak sa center table ko, mismong sa kahoy kung saan ako naglalagay ng mabulaklak at photo albums. Parang malupit na makitang nakalatak ang mga legal na problema sa gitna ng bahay ko. Tinuro niya ang unang dokumento. Ito ay patungkol sa life insurance payout ni Susana Bautista. Tapos ang pangalawa. Ito ay sa pagbebenta ng apartment matapos siyang mamatay. At ang pangatlo. At ito ay patungkol sa mga sumunod na statement na isinumite upang suportahan ang claim ng limited resources at dependency. Tiningnan ko si Danilo. Nakatingin siya sa mga papeles. Hindi sa akin. Nagpatuloy si Karina. Malinaw na parang kinakausap ang isang bata. Matapos mamatay ni Susana, may mas maraming pera kaysa sa kung ano ang inilagay sa sumunod na records. Ang isang bahagi ay mayos na nagamit, ang isa ay hindi naipaliwanag. May senyales ng malaking pagkalugi, personal na utang, at mga panlilinlang na paliwanag pagkatapos. Ang ilan sa mga paliwanag na ito ay inulit pa sa pahinging ng tulong pinansyal sa ibang tao. Sa ibang tao, hindi na niya kailangang sabihin ang pangalan ko. Naintindihan ko. Hindi lang nagsinungaling sa akin si Danilo na kailangan niyang tulong. Ngayon, ilang taon na siyang nagsisinungaling tungkol sa kung ano ang nawala, ano ang inutang, at ano ang natira. Nabasak ang boses ni Emilia. Pa, ninakaw mo ba ang pera ni Mama? Humarap si Danilo sa kanya. Hindi. Ngunit masyadong mabilis ang sagot. Kulang sa galit, kulang sa sakit, mabilis lang. Sabi ni Karina.
Maging maingat tayo sa salita. Sa ngayon, ang isyu ay tungkol sa maling representasyon at maling paggamit, hindi pa ito pinal na kasong kriminal. Pero may maseryosong katanungan. Napatakip ng mukha si Emilia. Hindi ko to kaya. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko talaga ang batang na trap sa dalagang uminsulto sa akin. Hindi ang matalim na dila, o mamahaling sapatos, o makasariling ugali. Ang bata, na pinakain ng kasinungalingan at takot hanggang sa matuto itong makasurvive sa ganong paraan. Hindi nito pinapawalang sala kung sino siya naging. Ngunit ipinapaliwanag nito kung paano siya umabot sa ganun. Mahina kong sinabi, Emilia, tingnan mo ako. Dahan-dahan niyang ibinaba ang nga kamay niya. Pumirma ka ba kailanman sa mga papeles na binibigay na tatay mo nang hindi mo binabasa? Lumingon siya kay Danilo at binalik ang tingin sa akin. Minsan, sabi niya, para sa mga bagay sa college, sa insurance, ewan ko, sabi niya sa akin, pirmahan mo ito, normal na papeles lang yan. Tiningnan ni Karina si Tomas, pagkatapos ay ang pulis, makakatulong yan. Suminghal si Danilo, hindi yan makakatulong. Sumagot si Tomas bago pa may makapagsalita. Sa totoo lang, dahil nagdadala ito ang tanong kung naintindihan ba talaga ang nga pirmang yon. Nanigas ang panga ni Danilo. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Emilia. Sabi mo normal na forms lang yon. Mabilis na sumagot si Danilo. Oo nga. Inangat ng bahagya ni Karina ang isang papel. Ang isa sama to ay hindi. Mukhang sinusuportahan ng isang papel na alam mo ang plano para maging dependent na pamilya na nakatali sa isa pang property. Mukhang naligaw muli si Emilia. Hindi ko nga maintindihan ang ibig sabihin niyan. Lumapit ako at sinabi sa simpleng salita. Ang ibig sabihin, may papel na nagpapamukhang alam mong nag-ayos ng papeles ang tatay mo para pareho kayong maprotektahan gamit ang pera at bahay ko. Bumaksak ang panga niya. Hindi. Wala akong alam diyan. Kinamot ng mariin ni Danilo ang kanyang noo, na parang kayang burahin ang problema, binabaluktot lang ang lahat ng to. Pinanatiling malamig ni Karina ang kanyang mukha. Kung ganun, ipaliwanag niyo. Ayan ang nagagawa ng katotohanan. Pinipilit kang sagutin ang mga simpleng tanong. Ipaliwanag niyo. Naglakat si Danilo pabalik-balik sa ibabaw ng charpet, tapos huminto siya at tiningnan ako ng may pagod at galit na muha. Gusto mo talaga ng katotohanan, Rosalinda? Sige. Tinuro niya ang mapapel. Naging magastos ako noong mamatay si Susana. Nakamali akong investments. May utang. At nahihiya ako. Masaya ka na. Walang sumagot dahil hindi ang kahihiyan ang buong kwento. Nagpatuloy siya. Sinubukan kong ayusin. Taon-taon, akala ko maayos ko rin. Taon-taon, palala ng palala. Kailangan ni Emilia ng pag-aaral. Kotse. Maayos na buhay. Hindi ko gustong malaman niya kung gaano kasama ang sitwasyon. Tinitigan siya ni Emilia. Kaya pinagsinungalingan mo rin ako. Tiningnan niya si Emilia, at sa unang pagkakataon, may nakita akong totoong guilt sa mukha niya. Gusto lang kitang protektahan. Muntik nang tumawa si Emilia habang umiyak. Hindi mo ako pinoprotektahan. Pinoprotektahan mo ang bersyon ng sarili mo na gusto mong paniwalaan ng ibang tao. Tumama iyon sa kanya. Nakita ko. At nagulat ang isang bahagi ko nang makaramdam ako ng kaunting pagmamalaki sa sinabi niya. Nagtanong muli si Karina. Sinabi niyo ba kay Geng? Peres ang buong katotohanan sa praniyo bago kayo nakpakasal. Tahimik lang si Danilo. Sumagot si Tomas para sa kanya. Sa nirepaso ko. Hindi. Tumango si Karina at may isinulat. Tapos tinanong niya. Nasabi niyo ba kailanman kay Geng? Peres na plano niyong mag-file ng dokumento tungkol sa titulo ng bahay niya. Hindi. Sabi ko bago pa makapagsalita si Danilo. Lumingkong si Danilo sa akin. Ngunit nanindigan na ako. Hindi mo ginawa, sabi ko. Ginalaw mo ito ng patago. Sa wakas, nagsalita ulit si Sargento Nilo. Bautista, kaya nga kami nandito. Kapag pumasok na ang isyu ng mana, dependency claims, at paggalaw ng ari-arian, napakahalagang malaman kung sino ang nakakaalam, ano ang alam, at kailan. Biglang naramdaman ko na napakaliit ng bahay ko para maglaman ng buong katotohanan. Kailangan kong hangin. Pumunta ako sa back door, binuksan ito, at lumabas muna sa balkonahe.
Mataas na ang araw. Gumagalaw ang mga ibon sa puno. Sa kalye, may asong tumatahol. Normal na mga tunog. Magagandang tunog. Tunog ng mundong hindi tumigil kahit na gumuho na ang mundo ko. Lagi kasing sinasabi ni Raquel, mas nagiging madaling dalhin ang sakit kapag may pangalan na ang Totu. At iyon ang nangyayari. Masakit pa rin, pero hindi na ako nalulunod sa kalituhan. Makalipas ang 1 minuto, narinig ko ang mahihinang yabag sa likod ko. Si Emilia. Nilingon ko siya. Nakatayo siya sa may pintuan. Yakap-yakap ang sarili. Ngayon, wala na siyang nakahandang matalim na salita. Walang mataray na tingin. Walang maangas na ngiti. Tanging pagod at takot na mukha lang. Alam kong siguro galit na galit ka sa akin, sabi niya. Naisip kong magsinungaling. Hindi ko ginawa. Hindi ako galit sayo, Emilia. Pero sobra mo akong nasaktan. Tumango siya na parang alam niyang dasurp niya yon. Ang sama-sama ko sayo. Oh, naging masama ka. Muling tumulo ang luha sa mapisngi niya. Akala ko kung ipaparamdam ko sa iyo na hindi ka pamilya. Hindi ka masyadong lalapit para makita kung anong mali sa amin. Laging pinaparamdam ni Papa na kapag nagtanong ka ng marami, masisira ang lahat at magiging kasalanan ko yon. Hinihintay kong tumagos iyon sa akin. Tapos tinanong ko, kaya mo ba ako ininsulto sa harap ng pamilya ko? Yumuko siya. Parte yon at dahil, galit din ako sa sarili ko. Sa lahat, bulong niya. Kay Mama dahil namatay siya. Kay Papa dahil lagi siyang mahina. Sa sarili ko dahil alam kong may mali pero pinili ko yung madali. At sayo dahil mabait ka at lalo lang nagpapabigat niyang loob ko yon. Masyado itong Totu kaya masakit. Minsan ganyan ang mataw. Kapag ipinapakita ngang kabaitan ang kanilang masasamang desisyon, atakehin nila ang taong mabait, dahil mas hindi ito masakit kaysa aminin kung sino na sila. Sumandal ako sa balkonahe at tinitigan siya. Naintindihan mo ba kung bakit ko pinutol lahat sayo kaninang umaga? Mabilis siyang tumango. Oh, sabihin mo pa rin. Huminga siya ng malalim. Dahil ginamit ko ang tulong mo habang tinatrato kitang walang kwenta. Dahil kumuha ako ng gabagay na hindi ko naman pinahirapan. Dahil hinayaan kong ipahiya ka ni Papa sa sarili mong bahay. Dahil umasta ako na karapatan kong suportahan mo ako. Gayong isa lang itong regalo mula sayo. Ito na ang pinakamalinaw na sinabi niya sa tanang buhay niya. Sabi ko, mabuti, panghawakan mo ang katotohanan yan. Baka iligtas ka pa niyan. Umiyak na siya ng tuluyan, pero tahimik na. Hindi ko alam kung anong mangyayari ngayon. Pag-amin niya. Ako rin hindi ko alam. Pero unti-unti nang luminaw ang ilang bagay. Hindi na pwedeng manatili si Danilo. Ang kasal, gayang nakilala ko, ay tapos na. Ang problema sa pera ay mas malala kaysa sa inaakala ko. At nasa sangangdaan si Emilia sa buhay niya. Pwede siyang maging tulad ng kanyang ama o pwede siyang magtrabaho ng mahirap para maging mas mabuting tao. Mula sa loob, narinig kong tinawag ako ni Thomas. Bumalik ako. Naitago na ni Karina ang ilang papeles at inilatak ang iba pa sa hiwalay na grupo. Si Sargento Nilo ay nasa malapit at tahimik na nagmamasid. Tiningnan ako ni Thomas. Rosalinda, kailangan ko ang desisyon mo tungkol sa tirahan at formal na paghihiwalay. Sumagot ako ng walang pag-alinlangan. Alis si Danilo ngayon. Papalitan ang makandado ngayon. Ay update ang papeles ko ngayon at gusto kong ihanda ang written notice. Tiningnan ako ni Danilo na parang hindi siya naniniwala. Rosalinda, pag-isipan mo to. Napag-isipan ko na. Hindi, sabi niya. Galit ka lang. Isa na namang lumang patibong. Binalewala niya ang paninindigan ko at tinawag itong galit. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Galit ako. At maingat ako. Pwedeng maramdaman ang dalawang, yon ng sabay. Muntik nang ngumiti si Karina. Naupo ng dahan-dahan si Emilia sa upuan, parang wala na siyang lakas. Tapos may sinabi siya na hindi inasahan ng sinuman. Sasabihin ko ang lahat. Lumingon si Danilo ng napakabilis. Emilia, huwag. Tumayo siyang muli. Nanginginig ngunit tuwid ang tayo. Tapos na akong manahimik para sayo. Kumabo ng malakas ang dibdib ko. Ito na ang sandali kung saan ang mananalo o matatalo ang katahimikan. At sa unang pagkakataon, pinili niyang tumayo laban sa kanya. Kinuwento niya sa amin ang tungkol sa credit cards na tinatago ni Danilo sa pamilya niya sa pamamagitan ng pagpapalit ng address. Kinuwento niyang narinig niya itong tumatawag madaling araw para magmakaawa ng palugit. Kinuwento
Niya ang isang maliit na storage unit na inupahan nito at palihim na pinupuntahan. Kinuwento niya ang mapapeles na minsan ay pinapirmahan sa kanya, na nagsasabing, para lang to patunayan na okay tayo. Kinuwento niya na nagagalit si Danilo kapag direktang nagtatanong si Susana tungkol sa pera dahil, ayon kay Emilia, naamoy na ni Mama ang kasinungalingan bago pa siya makapasok ng pinto. Habang mas nakukwento siya, mas lumiliit si Danilo at naninigas. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil nahuhuli siya. Tapos pinunasan ni Emilia ang kanyang mukha, at sinabi ang pinakamasama. May isa pa, nanigas ang silid. Tiningnan niya ako, hindi siya. Ilang linggo bago kayo magpakasal. Narinig ko si Papa na may kausap. Sabi niya kung makakalipat lang siya sa bahay mo at mapapahalo ang pera niyo, makakahinga na siya. Sabi niya nag-iisa ka at madaling magtiwala kaya mas naging madali ito. Hindi ko alam na pwede palang makaramdam ng sobrang lamig habang nasa loob ng bahay. Pati si Thomas ay napayuko. Sumabok si Danilo. Tama na. Humakbang siya palapit kay Emilia. Ngunit agad na humarang si Sargento Nilo. Kahit isang hakbang, hindi pwede. Ginu. Napatigil si Danilo. Walang nagsalita sa loob ng mahabang panahon dahil ang sinabi ni Emilia ay tinanggal na ang huling natitirang palusot. Hindi na ito tungkol sa kahinaan, hindi tungkol sa takot, hindi tungkol sa mamaling desisyon pagkatapos ng pagluluksa, kundi isang sadyang plano. Nakita niya ang kalungkutan ko at itinuring na oportunidad. Nakita niya ang tiwala ko at itinuring na kasangkapan. Umupo ako dahil bigla akong nakaramdam ng sobrang pagod. Umibig na ako nun. Nagpalibing ako ang isang mabuting lalaki. Binuksan kong muli ang buhay ko. At itong lalaking ito ay tiningnan ako at inisip na madali. Iyon ang pinakamasakit. Hindi ligtas, hindi mabait, kundi mas madali. Naging formal ang silid sa loob ang ilang sandali. Tumawag si Thomas ang locksmith. Ipinaliwanag ni Karina na magkakaroon ng karagdagang pagsusuri ng mga dokumento at baka kailanganin ni Emilia ng sariling abogado depende sa kung ano ang nalaman niya sa kanyang nga pinirmahan. Nagtanong si Sargento Nilo at nagsulat. Umakyat si Danilo para mag-impake nga gamit niya habang binabantayan. Habang nasa itaas siya, dumating si Raquel. Malamang ay tinawagan siya ni Basta dahil mabilis siyang dumating. Nakatali ang buhok at halatang nag-aalala. Nang makita niya ako, tumawid siya at niyakap ako. Ma. Doon ko lang ibinagsak ang ilang luha. Hindi marami. Sapat lang para aminin na nasaktan ako. Tiningnan ni Raquel ang paligid. Nakita si Thomas, ang pulis, si Emilia na nakaupo sa upuan, at naintindihang mas malaki pa ito sa family away. Hinalikan niya ako sa noo at bumulong, nandito ako. Iyon ang mas mahalaga kaysa sa inaakala ko. Minsan, ang pagiging malakas ay hindi ang pag-iisa, kundi ang pagiyak sa matamang tao. Dumating din si Baste. Matangkat, galit, ngunit nakpipigil. Binati niya si Thomas, tumango sa pulis, at tumingin sa hagdan. Nang bumaba si Danilo bitbit ang maleta, muling naging tahimik ang bahay. Huminto siya malapit sa pinto at tiningnan ako sa huling pagkakataon. Rosalinda, sabi niya, hindi natin kailangang sirain ang lahat sa isang araw. Sumagot ako ng may pinakakalmadong katotohanan. Nasira mo na to matagal na. Ngayon lang ako tumigil magpanggap. Tapos tiningnan niya si Emilia. Sumama ka sa akin. Nagbago ang mukha niya. Sa isang segundo inakala kong sasama siya. Ang lumang pakiramdam gang, takot at katapatan ay naroon pa rin sa kanya. Ngunit tapos ay tiningnan niya ako, si Raquel, si Baste, ang mga papel sa mesa, at pangguli, ang kanyang ama. Hindi, sabi niya. Nanigas ang bibig ni Danilo. Emilia, hindi na niya inulit. Kailangan kong manatili at sabihin ang totoo. Tinitigan siya ni Danilo na parang hindi na niya kilala. Tapos, nang walang sinasabi, umalis siya. Sumara ang pinto sa kanyang likod na parang nakpayanik sa pader. Sa unang pagkakataon buong araw, naging tahimik ang bahay. Hindi pa mapayapa, pero totoo. At ang pagiging totoo ay isang simula. Nagtimpla si Raquel ngang saa dahil iyon ang ginagawa niya tuwing may krisis. Tinawagan ni Basta si Laura. Naiwan si Thomas para tulungan akong ayusin ang nga unang papeles ng paghihiwalay. Nagiwan si Karina ang kopya ng ma-formal notices. Umalis na si Sargento Nilo pagkatapos sabihing tawagan siya kung babalik si Danilo at Manggulo. Unti-unti nang naging hapon. Nanatili si Emilia. Hindi siya humingi ng pagkain. Halos hindi niya ginamit ang telepono.
Hindi siya nagalit nang bigyan siya ni Raquel ng isang basong tubig. Tiningnan niya ako at sinabing, "Alam kong wala kang utang na loob sa akin ngayon." Sabi ko, "Totoo yan." Tumango siya at yumuko. Tapos narinig ko ang sarili kong nagsasabi, "Pero ang dapat at ang pagpili ay hindi palaging pareho." Tiningnan ako ni Raquel at naintindihan agad na hindi ko pa siya pinapatawad. Ngunit iniwan ko ang isang maliit na pintuan na bukas para sa pagbabago niya. Nang hapong iyon, matapos umalis si Tomas at palitan ng locksmith ang kandado, nilibot ko ang bahay ko. Ang kusina, ang pasilyo, ang guest room kung saan inilagay ni Emilia ang nga damit niya na parang siya, ang may-ari, ang kwarto ko. Hinawakan ko ang lumang upuan kung saan laging nakaupo si Machario, hindi dahil mas mahalaga ang bahay kaysa sa tao, kundi dahil naging eksena ito kung saan natutunan ko ang isang masakit pero kinakailangang bagay. Ang isang bahay na walang respeto ay magiging patibong. Ang isang bahay na may katotohanan, kahit na masakit na katotohanan, ay may pagkakataong gumaling. Nang bumalik ako sa sala, nakaupo si Emilia sa sopa, pagod, hawak ang liham ni Susana. Tumingala siya. Sa tingin ko, mas kilala ni Mama si Papa kaysa sa inaakala ko. Sabi ko, sa tingin ko rin umaasa siyang mas makikilala mo rin ang sarili mo. Nagpayak iyon sa kanya. Dinala ni Raquel ang mga bata sa bahay. Nangako si Basta na babalik. Papadilim na nang tumunog ang telepono ko. Ano number? Muntik ko na itong hindi pansinin. Muntik na. Ngunit may nagsabi sa aking sagutin ito. Kaya ginawa ko. Hello. Isang boses ngang babae ang narinig ko sa kabilang linya. Medyo matanda, kinakabahan at seryoso. Gangyang. Perez. Oh. Ako si Aling Juanita Cruz. Ilang taon na ang nakalipas na katrabaho ko ang kapatid ni Susana Samga Papeles. Ibinigay sa akin ni Ate Karina Villanueva ang numero mo. Sabi nila na hanap mo ang liham ni Susana. Hinikpitan ko ang hawak sa telepono. Oh, nahanap ko. Huminga ng malalim ang babae. Kung ganun, kailangan mong malaman ito. Sumulat si Susana ngang higit sa isang liham bago siya mamatay at ang pangalawa ay hindi kailanman para kay Danilo. Kumabo ang dibdib ko. Ano pong sinasabi niyo? Bumaba ang boses niya sa isang bulong. May isa pang liham at kung tama ang sinabi sa akin, ipinapaliwanag nito kung bakit hindi na pinagkatiwalaan ni Susana ang asawa niya bago pa man siya mamatay. Binanggit din nito kung sino ang tumulong sa kanya para itago ang ginawa niya. Nanlamig ako mula ulo hanggang paa dahil may mga kasinungalingan kang inaasahan mula sa isang mahinang lalaki, pero ang mga kasapwat, ang mapalihim na katulong, sila ang iba, sila ang nga taong ngumingiti habang palihim na sinisira ang buhay mo. Tiningnan ko ang kabila ng sala kung nasaan si Emilia. Nakatingin na siya sa akin, takot sa ekspresyon ko. At nang sa wakas ay makapagsalita ako, itinanong ko ang nagpadilim muli sa gabi. Sino ang tumulong sa kanya? Sumagot ang babae at ang pangalang ibinigay niya ay ang sa isang taong nasa loop ng bahay ko. Sa loop ng isang sandali. Inakala kong nakamali akong rinig kay Aling Juanita. Anong sabi niyo? Bumaba muli ang boses niya. Ang sabi ko, ang taong tumulong kay Danilo na itago ang katotohanan ay si Emilia. Nanigas ang silit. Sa harap ko, nakatingin na sa akin si Emilia. Nalalaki ang ngamata dahil sa takot. Hindi niya narinig ang eksaktong sinabi ni Aling Juanita. Ngunit sapat na ang ekspresyon ko para maintindihan niya na may nagbago ulit. Humarap ako sa bintana. Ipaliwanag niyo po yan. Huminga ng malalim si Aling Juanita. Ilang taon na ang nakalipas. Nang lumala si Susana, nagsimula siyang suriin ang nga papeles. Nahanap niya ang nga numero na hindi tumutugma. Inakala niyang gumagalaw ng pera si Danilo at nagtatago ng utang. Kinausap niya ito. Pagkatapos niyon, naging maingat na siya. Kumuha siyang kopya ng papel. Nagsulat ng notes. Sinabi pa niya sa kapatid niya na kung may mangyari sa kanya, may kailangang tumingin ng mabuti sa financial history ni Danilo. Kumabog ang puso ko. Kung ganun, paano nadamay si Emilia? Sumagot si Aling Juanita ng mahinahon. Akala ni Susana ay nakapirma si Emilia ng papel nang hindi niya naintindihan. Ngunit mas nag-alala siya na tinutulungan ni Emilia ang tatay niya para magtago ng mga sikreto, hindi dahil masama siya, kundi dahil bata pa siya at natatakot. Sa ikalawang liham, isinulat ni Susana na tinuturuan ni Danilo si Emilia ng maling aral. Sinabi niyang tinuturuan niya siyang itago ang hiya. Sa halip na harapin ito, napapikit ako.
Hawak niyo po ba ang liham? Oh, sabi ni Aling Juanita. Itinago ito ng kapatid ni Susana. Hindi niya ito ipinadala dahil masakit at nakakalito nang mamatay si Susana. Ngunit nang makipag-ugnayan si Karina sa kanya ngayong hapon, naalala niya ang liham. Dadalhin namin ito bukas ng umaga. Ibinuga ko ang hangin ng dahan-dahan. Salamat geng, Perez, sabi niya. Hindi kasi sinisisi ni Susana. Sa katunayan, inaasahan niya na baka may ibang babaeng mahulog sa parehong sitwasyon. Isinulat niya na kung mangyari iyon, inaasahan niyang mas magiging malakas ang babaeng iyon kaysa sa kanya. Tumama iyon sa aking dibdib, pagkatapos kong ibaba ang telepono. Nanatili akong tahimik na nakatingin sa madilim na hardin. Si Danilo ay umalis na. Dinala na ni Raquel ang nga bata. Babalik si Buster. Tahimik na naman ang bahay. Pero hindi ito ang parehong katahimikan na kinatatakutan ko dati. Ang katahimikang ito ay may katotohanan. Umarap ako. Agad na tumayo si Emilia mula sa sopa. Ano yon? Pinag-aralan ko ang muka niya. Muka siyang pagod. May monsanyak at mas bata kaysa dati. Hindi dahil naging inosente siya, kundi dahil sa wakas ay nabasag na ang matigas na maskarang suot niya. Sabi ko ng malinaw. Ang babaeng tumawag sa akin ay nagsabing may isa pang liham mula sa nanay mo. At sa liham na iyon, sinabi ng nanay mo na tinulungan mo ang tatay mo na itago ang bahagi ng katotohanan. Namutla si Emilia. Hindi. Walang ibang lumabas. Hindi ako nagsalita. Gusto kong siya ang magsalita nang hindi ko pinupunan ang katahimikan. Umatras siya at umupo sa sopa. Hindi ko alam ang lahat, bulong niya. Hindi iyon sapat. Lumapit ako. Sabihin mo sa akin kung ano mismo ang alam mo. Muling napuno nga, luha ang kanyang nga, mata. Alam kong may problema sa pera si Papa. Alam kong paminsan-minsan pinapapirma niya ako ngang gabagay. Alam kong nag-away sila ni Mama dahil sa pera. Alam kong inakala ni Mama na nagsisinungaling siya. At nung lumala siya, lagi akong sinasabihan ni Papa na huwag na siyang abalahin. Huwag magtanong. Huwag magbigay ng problema. Lumunok siya. Pagkatapos mamatay ni Mama, sinabi niya sa akin na halos walang natirang pera dahil sa hospital bills. Sinabi niya na huhusgahan siya nga tao kung malalaman nila. Sinabi niya na kailangan naming magtulungan. Pinanatili kong kalmado ang boses ko. At ginawa mo. Oh, bulong niya. Tinakpan niya ang kanyang bibig at umiyak ng tahimik. Pumirma ako nga mapapeles. Inulit ko ang sinabi niya. Umarte ako na parang wala kaming pera. Hindi ko naintindihan ang lahat ng detale. Pero sapat na para malaman na hindi ito totoo. At nang makilala ka niya, sinabi niyang, sa wakas, may pagkakataon na tayong maging ligtas ulit. Pinaramdam niya na kung gusto kong matapos na ang problema, kailangan kong maging mabait kapag kailangan at manahimik kapag kailangan. Tinitigan ko siya ng matagal. Kung ganun, bakit ka naging malupit sa halip na mabait? Ang tanong na iyon ay bumaksak ng mabigat. Dahil, sabi niya habang umiyak, ang pagiging mabait mo sa akin ay nagpaparamdam sa akin ng pagkakasala. Mabait ka, nag-alok kang tulong, nagtiwala ka sa amin. Tuwing kakawin mo yung, naalala ko si Mama na nakbababala kay Papa. Naalala ko na wala rito ang toto. Kaya naging malupit ako. Ang pagiging malupit ay mas madali kaysa makaramdam ng hiya. Ito ang isa sa mapinakamalungkot na katotohanan na narinig ko sa buhay ko. Minsan ginagawa iyon ng mga tao. Kapag ang kabaitan ay nagpapakita ng kanilang maling desisyon, inasar nila ang mabait na tao dahil hindi iyon masakit kaysa sa aminin kung sino sila. Naupo ako sa harap niya. Alam mo ba na sinusubukan ng tatay mo na agawin ang bahay ko? Mabilis siyang umiling. Hindi. Alam kong pinag-uusapan niya ang pagiging ligtas at ang hindi mawalan ng lahat. Alam kong gusto niyang paksamahin ang pera, pero wala akong alam tungkol sa mga papeles ng bahay hanggang ngayon. Ipinapangako ko, totoo yun. Naniwala ako sa kanya hindi dahil karapat-dapat siya sa madaling pagtitiwala, kundi dahil minsan ang sakit ay may tunok na hindi mapapanggap. Bumalik si Raquel noong oras na iyon. Pagkapasok pa lang niya, alam na niyang may nangyari na naman. Ano ngayon? Tanong niya. Kaya kinuwento ko ang tawag ni Aling Juanita. Nakikinig lang si Raquel. Tapos tiningnan niya si Emilia nang may lungkot na tanging isang ina lang ang makakaramdam. Naintindihan mo ba kung ano ang ginawa nga, desisyon mo? Tanong niya. Tumango si Emilia habang umiiyak. Umiling si Raquel. Hindi.
Hindi ko pa rin yata nararamdaman na naiintindihan mo. Naging tahimik muli ang silid. Naupo si Raquel sa upuan. Umibig ulit ang nanay ko. Kinailangan niyon ng lakas ng loob. Binuksan niya ang kanyang bahay, ang kanyang pera, at ang kanyang puso sa mga taong hindi nararapat dito. Ininsulto mo siya sa harap ng pamilya niya. Ginamit ng tatay mo ang kalungkutan niya at kahit na bata ka pa at natatakot ka nun, pinili mo pa rin ang madaling daan kahit sapat na ang edad mo para malaman ang tama. Umiyak ng malakas si Emilia, ngunit hindi lumambot si Raquel. Ang masaktan ka ay hindi nagbibigay sa iyong lisensya para manakit ng iba. Ang pakalito ay hindi nagbibigay katwiran sa kalupitan. Naiintindihan mo ba ko? Tumango si Emilia. Tiningnan ko silang dalawa, at naramdaman ko ang dalawang katotohanan. Tama si Raquel, at si Emilia, sa wakas, ay naririnig ang katotohanan ng walang lusot. Sabi ko, Raquel, tama na muna, lumingon ako kay Emilia. Hindi ka pwedeng matulog dito ngayong gabi na parang walang nangyari. Bumaksak ang mukha niya. Parang awa mo na, bulong niya. Wala akong ibang mapupuntahan. Hindi yon totoo. May mga kaibigan siya, pero gusto ni Jane kaligtasan. At sa unang pagkakataon, ang kaligtasan ay may kondisyon. Sabi ko, pwede kang matulog sa guest room ngayong gabi. Isang gabi. Bukas. Magdedesisyon tayo. Hindi mo pwedeng galawin ang gamit ko. Mabilis siyang tumango. Opo. Wala nang kasinungalingan. Sabi ko. Wala nang kasinungalingan. Ulit niya. Natulog si Raquel doon ng gabing iyon. Ayokong mag-isa. Si Emilia sa guest room. Pumunta ako sa kwarto ko at tiningnan ang litrato namin ni Macario. Patawad, bulong ko. Pagkatapos, sinabi ko, pero hindi ako nagsisisi. Kinaumagahan, dumating si Baste na may dalang ensaymada at kape. Dumating si Tomas. Tapos sina Karina, Aling Juanita, at si Elena, ang kapatid ni Susana. Nang makita niya si Emilia, napuno ngang sakit ang mukha niya. Umiyak si Emilia. Tita Elena, patawad. Itinaas ni Elena ang kamay niya. Naupo kaming lahat sa sala. Sa ibabaw ng mesa, may isang sobre. Tiningnan ako ni Elena. Isinulat ito ni Susana. Ibinigay niya ang sobre. Binasa ko ito ng malakas. Kung binabasa mo ito, itinuloy ni Danilo ang inaasahan kong gagawin niya. Siya ay isang mahinang lalaki kapak na korner siyaan. Hiya, sa halip na sabihin ang totoo, nagtatago siya, nangungutang, at isinisisi sa iba. Hindi naman masama ang puso ni Emilia, pero tinuturuan siyang nga maling ugali. Tinuturuan siyang ang pagiging buhay ay mas mahalaga kaysa sa pagiging totoo, at ang katahimikan ay katumbas ng katapatan. Hindi ito totoo. Ang katahimikan ay maring mahing pagtataksil. Sana ay maging matatag ang babaeng susunod sa akin. At sana ay matutunan ni Emilia na ang pag-ibig na walang katotohanan ay nagiging lason. Nang matapos ako, walang naiwang hindi naapektuhan. Umiyak si Elena. Napayuko si Raquel. Umiyak ng malakas si Emilia. Tiningnan ko siya. Kilala ka ng nanay mo. Tumango siya. Ano ang pipiliin mo ngayon? Tanong ko. Pinunasan ni Emilia ang kanyang mamata at sinabing, pipiliin ko ang katotohanan. Kahit na nasira ko na ang lahat, sabi ni Tomas. Ang katotohanan ay pwedeng sumira sa mga bagay na binuo sa kasinungalingan. Pero hindi ito nangangahulugan ang pakasira ng lahat. Kinuwento ni Emilia ang lahat ng tinago ni Danilo. Ang huli niyang sinabi ay ang pinakamasakit. Nung gabing ininsulto kita, inakala kong iyak ka, alis ka, at walang magbabago. Nung ngumiti ka, natakot ako. Doon ko nalaman na nakabangga ako ng maling tao. Muntik na akong matawa. Tama ka diyan. Sabi ko, tandaan mo yan habang buhay. Pagkatapos, sinabi ko ang mga kondisyon ko. Si Danilo ay wala na sa bahay na to. Si Tomas na ang bahala sa lahat ng legal. Sayo, Emilia, hindi na kita bibigyan ng pera. Pwede kang tumira rito ng 2 linggo sa guest room habang naghahanap ka ng trabaho at inaayos ang buhay mo ng walang kasinungalingan. Susundin mo ang mga patakaran. Maglilinis ka, magiging marespeto, at magpapaterapi ka. Tiningnan niya ako ng gulat. Bakit mo to gagawin matapos ang lahat? Sumagot ako. Dahil ang parusa ay nagtuturo ng leksyon, pero ang habak na may hangganan, ay nagtuturo ng kinabukasan. Umiyak si Raquel. Tumango si Baste.
Umiyak ng tuluyan si Emilia. Hindi ko dasurpto. Siguro nga hindi, sabi ko. Pero ayokong maging malupit dahil lang naging malupit sila sa akin. Sa sumunod na 2 linggo, nagtrabaho si Emilia. Naghanap siya ng part-time job sa isang cafe. Kinausap niya ang universidad niya. Humingi ng tawad kina Raquel at Basta. At binenta ang ngagamit niyang hindi naman niya binayaran. Sa katapusan ng 2 linggo, umalis siya. Nakahanap siya ng upahang kwarto. Tiningnan niya ako at sinabing, hindi ko inaasahan na papatawarin mo ako ngayon. Pero salamat dahil hindi mo ako hinayaang magpatuloy sa pagiging isang masamang tao. Lumipas ang mga buwan. Inayos ang mga legal na papeles. Binalewala ko ang mga sulat ni Danilo. Napanatili ko ang ari-arian ko para sa mga anak ko dahil nakipaglaban ako. 1 taon ang lumipas. Bumisita si Emilia dala ang isang check. Napanatili niya ang kanyang trabaho. Patuloy na nagpapaterapi. Mas malambot na siyang magsalita ngayon. Hindi dahil mahina, kundi dahil toto. Tinanong ko siya kung ano ang natutunan niya sa liham ng nay niya. Ang sagot niya, ang katahimikan ay mukhang ligtas kapag natatakot ka. Pero minsan, ang katahimikan ang sumisira sa lahat. Tumango ako. Iyon din ang natutunan ko sa edad na 66, sa sarili kong bahay. Nang inakala nilang ang pagtitiis ko dahil sa pakikisama, ay isang kahinaan. Kaya kung naririnig mo ang kwento ko at binabalaan ka ang puso mo tungkol sa isang tao, makinig ka. Huwag mong tawaging pakalito ang kalupitan. Huwag mong isakripisyo ang kapayapaan mo. Napanatili ko ang bahay ko, ang dignidad ko, at nakamit ko ang higit pa sa paghihiganti. Nabawi ko ang buhay ko. Ako si Rosalinda Perez, at iyon ang huling pagkakataon na inakala nilang ang kabaitan ko ay kahinaan.